Ako po mismo na-experience ko po, yung area po ng bahay namin na tinitirhan, ang building na tinitirhan namin sa Dubai, Al Satwa, sa cafeteria po, Almasa Cafeteria. Isang building lang po yung pagitan. Tapos yun yung huling experience ko po na tinamaan doon. Kaya halos yung mga kasamahan ko, kapwa ko Pinay, umiiyak. Tapos ako po, nanginginig, nagpe-pray po ako na umuwi kasi naisip ko yung mga anak ko, pati yung anak. Ito mga kababayan, napakinggan natin itong mga OFW na nakauwi ngayong noong 3. Yes, tama mga kababayan, ano? Ito ay sinalubong doon sa may area ng NAIA mga kababayan. So ito, sila na po yung, kumbaga, hayaan na natin sila magkwento kung ano yung nangyari sa kanilang buhay, paano sila inalagaan ng gobyerno natin, paano sila sinalubong, paano sila pinauwi dito sa bansang Pilipinas, ano ba talaga ang katotohanan. So ito ating pakinggan yung kanilang mga kwento. So nakakatakot po talaga. So yung mga kakikilala ko ng mga kabayan, na napagtatanungan-tanungan ko kung maaaring pwedeng pasukan kasi kung maaari sana ayoko pang umuwi. Yun nga po, wala pa silang trabaho. Ang iba po first leave, ang iba naman po pumapayag na kaltasan na lang ang sahod para po continuous yung trabaho basta't wag lang po sila matanggalan ng trabaho. Araw-araw po yung may alarm. Minsan po sa isang araw, mag-alarm po yun doon ng 5 beses, 3 beses, o minsan mahigit pa. So, pag may alarm na pong ganyan, meron na po talaga. Kaya ako po mismo na-experience namin doon sa area namin. Twice po nangyari. Yung una po, hindi po ganun kalakas yung impact. Pero talagang alog po yung building. Yung pangalawa po, doon na po talaga ako na uwi na talaga ako, hindi ko kaya. Prayer po, talagang dasal lang po na sana maging safe lang. Everyday po, pagpapasok po, siyempre dadasal ka po. Sana Lord, makauwi pa rin kaming buhay. Sana Lord, continuous pa rin yung namin, wag sana kaming matamaan at kahit madamay man lang po. Ang malaking bagay po kasi kahit paano may natanggap po kami doon, tapos dito may natanggap din po kami dito. So malaking bagay po kasi kagaya ko, umuwi ng walang-wala. Kahit paano po pagdating ko, may pambili po akong school supplies ng mga anak ko kasi magpapasukan na. Tapos may allowance po kami pang isang buwan ko sakaling hindi po ako makahanap ng trabaho. Kahit paano po makakatulong po siya, malaking bagay po sa amin. Oo, nung once na nasa office kami, alam mo yun, yung sunod-sunod na putok, parang pinupukpuk yung namin, yung bubong namin. Yung talaga, tas nag-crack pa yung namin, yung glass na window namin, ganun. Kaya yun, parang nag-decide na talaga na, okay, sige, uwi na lang. Unang-una talaga, yung first pa lang na apak namin dun sa, sa office nila sa Dubai, grabe talaga yung tulong nila sa amin. So alam naman natin mga kababayan na Dubai talaga yung kumbaga medyo apektado ng giyera sa ibang bansa mga kabayan, ano? Kaysa dun sa Kuwait o Saudi Arabia. So itong Dubai at saka Lebanon talagang kumbaga yun yung pinaka delikado kasi nga malapit po yun yung minsan binobomba nitong mga Iran. Yung pag-aasikaso. Grabe, hanggang sa lumapag na kami dito, ganun pa din yung tulong. Fulfilling po, parang parang naka, nakahinga ka na ng malalim kasi siyempre wala nang takot, andito ka na. Sa mga ahensya po ng gobyerno, maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin. Dahil nakarating kami dito sa bansa nating Pilipinas. Actually, hindi namin na-expect kami as assistant, pero dahil may na-receive kami, malaking tulong na din po sa amin. Sobra talagang pasalamat talaga. Yung sa pag-aasikaso pa lang nila sa amin, grabe yung first na apak mo dun sa consulate. Grabe yung pag-aasikaso. And then paglapag dito kay Sir Takdak, grabe yung asikaso niya sa amin. Nagpapasalamat talaga ako sa buong OWA, sa mga staff sa DMW. Sobrang pasalamat po ako sa UWA, DMW, kay President Bongbong Marcos kasi talagang ang laking tulong po para sa amin. Kasi kung tutuusin, napakahirap na nandoon ka, bibili ka ng sarili mong ticket, bibili ka ng outpass. Siyempre mga kabayan, siyempre sobrang hirap talaga. Lalong-lalo na nasa ibang bansa ka talagang ano ka na doon. Kumbaga ang iniisip mo paano ka liligtas doon. Ito sila, siyempre nabigyan sila ng pagkakataon talagang igogora ng mga kababayan. Talagang uwi na sila dito sa Pilipinas dahil nga meron tulong ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno. Dumating yung tulong sa kanila. So, kung ako yung nasa sitwasyon nila, talagang uwi na ako mga kabayan. Kasi ang isipin ko siyempre, meron tayong pamilya na nag-aantay sa atin dito sa Pilipinas.
At siyempre mga kababayan, ay kailangan din natin magpasalamat sa gobyerno dahil nga meron silang ganong programa. Di ko alam doon sa mga ayaw, kumbaga doon sa napaka-bitter kung tawagin, napaka-ampalaya ng mga kababayan din natin na keso ganyan, wala naman tong ginagawa itong administrasyon. So hindi ba nila napapanood, hindi ba nila nakikita sa mga vlogger, sa malalaking media mga kababayan, talagang pinapalabas yan. Hindi lang dito sa mga vlogger, talagang nakikita natin na merong ginagawa ang gobyerno. Ito nga, kita nyo, di ba? Yung sa may Strait of Hormuz. So, napakahirap. Hindi nakakadaan ang mga ibang oil tanker doon o mga barko. Liban lang sa Pilipinas mga kabayan, grabe kita nyo, nakadaan yun. Lupit talaga ng administrasyon. So, ito, tuloy-tuloy tayo dito mga kabayan sa OFW. Tapos wala ka pong pera, paano ka po makakauwi? Kaya sobrang thankful po talaga, sobrang maraming salamat po kasi nakauwi po kami ng libre, maayos po yung kalagayan namin, safe po kami at may natatanggap po kaming cash assistance. Patuloy yung pagpapasinaya natin ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na magsagawa ng safe repatriation ng mga OFWs. This one has 344 Filipinos, so this brings us to a total of 4,241 that have been brought home by the Philippine government. At ayon sa Pangulo ay patuloy lang natin sasagawa to as long as may mga Pilipinong nagnanais umuwi, lalo na mga OFWs sa ating mahal na bayan. Naging busy tayo noong Holy Week. Higit kumulang just for today, for instance, 600 plus ang nabigyan natin ng tulong. And of course, sa pagpapasinaya natin ng commercial flights, higit kumulang may mga 400 na nakauwi rin. So halos 1,000 ditong Holy Week ang napasinayaan natin ayon sa tagubilin ng ating Pangulo. Ang isang malaking challenge logistically dahil OWA ang humahawak ng post repatriation, sarado ang mga terminal ng bus. So ang ginawa natin, i-house natin or ibibigyan natin ng hotel accommodations yung ating mga kababayan pending yung pag-book ng kanilang mga flights at ticket papunta sa kanilang mga probinsya. Ang OWA ang may mandato ng repatriation. So nagbibigay kami ng, of course, yung repatriation flights pabalik ng Maynila, post-repatriation services, domestic flights sa probinsya, land transportation assistance, hotel accommodation, meals, may financial assistance tayong binibigay. Tapos pagdating sa mga regions, para sa mga OWA members, meron tayong livelihood assistance, startup capital, meron tayong training assistance, ibig sabihin, para sa mga gustong mag-upskill, mga kunwari, mga kababayan natin, domestic worker, gusto maging caregiver, binibigyan din natin ito ng assistance. Napatuloy natutulong ang pamahalaan, yan ang bilin ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Unang-una, na siguraduhin na safe sila. Pangalawa, iuwi sila kung yan ang nais nila. Pangatlo, magbigay ng tulong para sila, pagbalik nila ay magkaroon sila ng trabaho o kaya negosyo habang inaantay nilang matapos itong gulo na nangyayari sa gitnang silangan.